Heto na yung katuloy ng aking last mini vlog guys. Dito yan sa Tatasaling Riverside Resort. Dito pa din yan sa Palawig, Zambales. Mula iba, bumiyahe nga kami papunta dito sa Palawig. Medyo malayo nga din, halos 2 oras yung biyahe namin. Welcome to Tatasaling Riverside Resort. So ayan, isa-isa nga kaming binibilang para alam kung magkano yung babayaran namin mamaya pag nakapasok na kami lahat. 50 pesos nga pala ang entrance fee dito per head. Pag 2 years old naman pababa, free na. Pag 3 to 5 years old naman, 40 pesos lang. Ganun din pag senior citizen. Less 10 pesos sila, kaya 40 pesos lang din yung babayaran nila. Kanya-kanya naman kami ng bayad dito ng entrance fee. Sagot lang namin ng food dahil nga birthday ng aming daddy. Sa cottage naman, depende sa mapipili nyo. May malaki, may maliit, at pwede ring with video okay, pero mas mahal na siya. Maganda nga tong resort na to kasi yung swimming pool nasa gitna ng bukid. Sobrang init nga lang at wala man lang cover yung swimming pool nila. Diyan nga namin napili unang pumwesto kaso nga lang masikip pala, maliit yung lamesa. Kaya lumipat kami sa mas malaking cottage. Maganda dito guys kasi may swimming pool para sa mga bata tapos may ilog para sa mga malalaki at gustong mag-dive. So ayan, start na sila i-prepare yung pagkain. Dahil nga samji ang food namin, magluluto muna ng karne. Ang mga bata kahit sobrang init, go na sa swimming pool. Kahit pagaano kasakit yung init ng araw, hindi na nila yan mararamdaman basta swimming. Ang galing nga ng swimming pool nila guys kasi yung tubig na ginagamit nila dyan nanggagaling dun sa ilog na pinakita ko sa inyo kanina. Natural yung tubig nilang gamit, walang halong chemical. Nag-start na nga si Samira mag-enjoy mag-swimming. Pwede din ata mag-overnight dito kasi may mga kubo sila. Ang cute nga ng mga kubo nila, kakaiba. Kay gandang pagmasdan ng paligid, green na green. Habang busy nga yung mga bata sa pag-swimming, nire-ready na yung mga ibang pagkain. Para mamaya pag napagod silang maglangoy, may makakain na sila. Madami-dami nga yung iihawin na baboy. Ayan, madami nga kaming baon na kanin at may spaghetti din. Madami nga ang puno dito, kaya madami namang pwedeng pagtambayan. Tapos may mga duyan din na nakalagay. Syempre, hindi mawawala ang shot puno. Nagsimula na sila. Yung cake na maraming pinagdaanan. Matibay. Ako ba yung tik Nyari na. Basang-basa na. Natunaw? In fairness, ang tibay ng cake sa Goldilocks ha. Kahapon pa kasi nila yun binili tapos naulan-ulanan na. Ang layo pa nga nang ibiniyahe niya kanina tapos napakainit pa pero hindi man lang siya nasira. Masyado yan. Ay! Ay! Ba't ganun? Rito, may mangga pa. May mangga rito. Nagutom na ang mga bagets kaya mag-spaghetti muna sila dahil hindi pa nga luto yung baboy. Ayan, may balsa nga din yung ilog nila at talagang pinagkaguluhan nila kanina yan. Color green nga yung kulay ng ilog, ibig sabihin sobrang lalim niyan, hindi nga daw nila masisid. Pwede nga ding mag-dive ang Kuya Cypher nga namin ay umaakyat pa sa pinakamataas na puno saka magda-dive, natuto na rin siyang lumangoy. Syempre ang mare nyo, nandito lang ang ambagay taga-video. Sobrang init kasi talaga at hindi ko kinakaya, baka hindi na ako makita sa Manila pagbalik ko. Wow naman, may poging nagbabalsa. Charis, nilalapit nga niya yung balsa dyan sa gilid kasi gustong sumakay ni Samira. At talaga namang feel na feel ni Samira at hindi siya natakot. Ayan nga at may pakaway-kaway pa kasama ang kanyang daddy. Ayan naman ang Kuya Cypher namin na kanina pa langoy ng langoy at dive ng dive. Talagang umaakyat pa siya sa pinakatuktok ng puno saka siya magda-dive. Ang taas-taas kaya. Kaya pala nagpalit na siya ng pangarap sa buhay kasi nung nakaraan tinanong ko siya bakit ang nakalagay dun sa ambition niya is seaman na. Samantalang mula kinder hanggang grade 5, ang gusto niya maging pulis. Seaman na daw ngayon kasi marunong na siyang maglangoy. Diyos mio, Marimar. Aba at ang Samira Marian at may patayo-tayo pa, hindi siya natatakot, hindi niya lang alam kung gaano kalalim yung ilog na yan. Gusto pa nga niya ng isang ikot sana kaso sabi ko tama na kasi sobrang init talaga ng mga oras na yan. Tingnan niyo naman ang kulay at naglaho na talaga ang kutis Manila niya. Hanggang ngayon nandito na kami sa Manila pero hindi pa din nakaka-move on talaga yung kulay niya. Katuwa nga silang pagmasdan na mag-daddy kahit na ang tagal nilang hindi nagkita pero sobrang close talaga nila. Masipag din kasi talaga yung daddy namin makipag-usap sa kanya na kahit video call lang nagagawa nilang maglaro ng hide and seek at kung ano-ano. Umaabot nga minsan yung video call nilang mag-daddy ng 1 oras mahigit. Kaya pag alis ng daddy niya, siguradong sobrang mamimiss niya na naman dahil matagal na naman sila ulit magkikita. Kainan na ng sanggip. Siyempre. Arusep. Ah, hindi kakain niya ng...
Pagkatapos nga ng kainan, balik ulit ang daddy namin at si Samira sa swimming pool. Kahit ang kuya Cypher namin na ayaw paawat, mas matindi na ang kulay. Maya-maya nga si Samira na rin ang sumuko. It feels like my skin is burning na daw. Diyos mio, Marimar. Siya ang pinakaunang umayaw sa pagligo. Pero ang mari nyo, hindi talaga naligo, hindi ko talaga kaya yung init. Noong mga oras na nga na yan, ay sumasakit na yung ulo ko. Bago nga mag alas 4 ng hapon, umuwi na rin kami para hindi kami abutan ng gabi. Gaya kanina naglakad kami ulit kasi mas mahirap nang umahon ngayon yung mga tricycle at motor kasi paakyat na. Sobrang sulit na din yung 50 pesos. Bukod sa napakagandang view, may swimming pool tapos merong ilog. Hindi siya boring kaya sa mga mahihilig mag-outing dyan, isama nyo sa list nyo si Tata Saling Riverside Resort. Basta ready lang sa may konting thrill. Pero sabi nila, mas madali na nga daw to puntahan ngayon kasi semento na yung kalsada na pababa. Dati daw hindi pa nakakapasok yung tricycle dyan tapos maglalakad ka talaga ng malayo tapos ang kapal ng putik.